The joy in remaining in the joy of Christ. Ang kalipay ba diha sa pagpamilit sa kalipay nga iya gyud pod ni Kristo Jesus. Ang atong text makita nato in the book of John 15, 1 down to 11. Ang pulong sa Dios nagkadayon sa New King James nga version ingon niya, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. 8. By these my Father is glorified, that you bear more fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. You abide in my love. As the Father loved me, I also love you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 11. Ingon ni Jesus, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Aron, ingon ni Jesus, kining mga minsahiya, kining mga butanga akong ipamulong anak kaninyo. Sa ingon nga akong kalipay, magpabilin nga naha kaninyo, o maanaan nga naha kaninyo, o ang inyuhang kalipay, mamahimpit mga igsoon. Kanato nga mga Kristohano, we are intended to be known as the joyful individuals. Nga dapat nga kita nga mga Kristohano, mailhan unta yun kita nga mga taong malipayon. Tungod kay kitang mga Kristohano are commanded by God to be always full of joy in the Lord and whatever circumstances nga nagadangat sa ato ang kinabuhi. Nga kung naman no tayo taong pinakamalipayon aning kalibutan na kining Kristohanon. Kaya una sa tanan, kitang mga Kristohanon, gisubo ta sa Ginoo nga magmalipayon. Inalay mo tapat, you are commanded to rejoice. You are commanded to be joyful. That's what the Bible, that's what the Word of God said. O kaning kalipay sa mga Kristohanon is an inner feelings of gladness. Kanang itong kinasuluran nga pagbati sa pagmaya, sa pagkalipay, o sa kinasuluran pagbati sa nanagmaya ba. A deep assurance and confidence that ignites a cheerful heart. Kanibang kinasuluran nga kasiguraduhan o kumpiyansa, nga kanang nga kumpiyansa mo ba'y nagpasilao ba? Mo ba'y nagdagkot o nagsindi ba? Nga imong kasing-kasing magkalipay. O kana nga cheerful heart leads to a cheerful behavior. O kana nga kasing-kasing nga nagkalipay, naghatod kadako ngadto sa malipayon nga mga kinaiyahan. Malipayon nga mga gawi o mga pamatasan mga igsoon. Kini nga kalipay is not an experience that comes from devorable nga mga experiences. Klaseng kalipay nga wala magsumikat kung may mga maayong butang na hitabo sa kinabuhi. Kalipay nga wala mag-agad sa mga pabor na nagakahitabo sa atong kinabuhi. Rather, it is a gift from God. Kalipay nga nagagikan sa Dios, regalo sa Ginoo. Kalipay mga igsoon nga nabay serene happiness, nabay kalmado bang kalipay sulod sa imong kasing-kasing, o
o resulta ka na sa imuhang consciousness, sa imuhang relasyon nga na sa Ginoo pinaagi sa iyang anak nga si Jesus Christ. Nga na kay kalmadong kasing-kasing o gana nga kasing-kasing tungod kay conscious ka. May kahibalo ka, may knowledge ka that you have this relationship. May relasyon ka nga na sa Dios, pinaagi kang Jesus Christ, o ingon man of conscious possession. Nga conscious ka nga nagpatong ka o kinabuhi nga walay katapusan, o ingon man buhing paglaom, o kana nga mong mga butanga rises above pain, sorrows and remorse. Mga butang sa kinabuhi ba nga conscious ka na ka, nga tungod niya na mga butang naga outweighs, mga butang mga butang mas nagalamaw pa kaysa mga kagulanan, mga kasakitan o mga pagmahay sa kinabuhi mga igsoon. Ingon ni Jesus in verse 11 of John 15, yung mo niyang iyang ipamulong, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you." Aron nga kining akong kalipay, magpabilin nga na kaninyo, o unsay reason ni Jesus, and that your joy may be full. Aron nga kanang inyong kalipay, mapuno, mahingpit, mag-awas-awas mga igsoon. Ang saad ni Jesus Christ, dili lang basta kalipay, but fullness of joy. O kana nga kalipay, makaplagan lamang nga nahang kaniya, o kung kana nga kalipay, my friend, magpabilin ta anak nga mong kalipaya, o kana nga kalipay mo'y maghingpit, magpuno sa atong mga kalipay. To be able to have the joy of Christ, nga mo'y magpuno sa atong kalipay, kinahanglan nga nga natong masayran unsa dayang butang nga ginakalipay ni Jesus Christ. Unsa ang butang that gives Christ joy? Unsa ang mga butang sa kinabuhi nga si Jesus nagakalipay mga igsoon? Duha ka butang nga akong i-impart sa iyong kabutagon. Una in verse 1 down to 8, unang nga punto, that the joy of Jesus Christ is for the branches to bear fruit. Nga ang kalipay ni Jesus, nga ang maong sanga, magbunga gayud mga igsoon. Ani nga passage John 15, si Jesus ni-claim siya iyang ingon, I am the true vine. Ako mo ang tinuod nga paras, ang amahan mo ang gardener o ang magbalangkay sa kaparasan, o ang mga believers, referring to us, kita ang mga sanga that bear fruit. Ingnan mong tapat, ang sanga mo ang mamunga. Ingnan mong tapat. It is the branches that will bear fruit, my friend. Si Jesus Christ ug ang langit ng amahan nagtinguha kayo og bunga gikan sa branches. Nag-desire of fruit from the branch o kana iyang klarong gi-asoy o gisaysay sa diyang ningon siya aning among text that every branch in me that does not bear fruit he takes away. Yang matagsanga nga wala nagabunga iyang kung sa Bisaya nga translation iyang ginakat. But sa English na translation, it means He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, my friend. O kang sanga nga nagabunga, ginapulungan niya ang purpose aron nga magbunga o daghan pang mga bunga. Ang butang po nga ginabuhat sa samahan ngadto sa mga sanga, aron nga magbunga ang mga sanga, nag-ekspresar o nagpadayag sa tinguha samahan sa pagpabunga mga igsoon. The Father, ingon man si Jesus Christ, desire fruitfulness. Nagtinguha nga magbunga kita, ingon nga mga sanga. O kana nga tinguha, gi-express na ni Jesus, pinagi sa iyang pag-ingon nga matag sanga nga dili mag-bear fruit. May duhang butang ginabuhat ang amahan aron magbunga. Una, iyang gina-takes away. O ikaduha, iyang gina-prune o iyang ginapulungan mga igsoon. Sa ancient ka Palestine, o ingon man sa panahon nato karon,
Ang pagtanom o grapes requires expertise and experience. Bisan unsang klaseng matang sa tanom imong itanom, kung dili ka patid o dili ka sinati ana, taas ang chances nga ma-failure ka. Ingon man sa pagtanom o grapes mga igsoon, it requires expertise and experience. Ako nakasulay ko og tanom og grapes diri kay yatagan man ko sa tungod sa igsoon. Nakapatubo ko, nakapabunga ko pero dili giday ingana kasayon. Kinahanglan ka og pasensya gyud mga igsoon. Ang grapes na mo gigamit diri kay ilustrasyon po ni Jesus is a vining plant. Bot pasabot usa na ka klase nga tanom nga mukamang ba, mukatay, vining siya o nagkinahanglan siya og trellis, nagkinahanglan siya og palakatkatan. Mura ba og nagtanom ka og kanang sayuti ba nga kinahanglan siya katayanan? Mura ba nagtanom ka og upo nga nagkinahanglan siya katayanan? Mao man po ang grapes mga igsoon, kinahanglan siya katkatanan o katayanan several feet above the ground. Mga pipila ka mga kanang roller siguro gikan sa yuta ug ang kakahitabo tungod kay ang grapes vining flat man siya naay tendency nga ang mga sanga niya mahulog sa yuta, mahulog sa ground, and then ang ginabuhat sa gardener iya na yung kwaw katong maong sanga nga natagak sa yuta o manang word that takes up, that is the word arrow. Kung sa English pa dihagi ka ng word na airplane, to lift up. Arrow, airplane. To lift up, my friend. I-lift up niya, o iya, it takes away ang branches po from the ground. Ang purpose mo ni, to prevent it from rooting into the dirt, which would compromise its ability to bear fruit. Kaya once nga ang sanga sa grapes, ang katong branch sa grapes, maabot sa yuta, katong moong grapes, my friend, katong moong sangaha, dili na to siya makabunga. Ma-compromise ang iyong ability sa pag-produce o bunga. So ang pulong po ma-text away, nagpalayag ka na, nga ang atong Diyos Amahan, na by gracer, nagahatag o pinasahibang pagtagad or attention niya itong mga branch nga wala yun mag-bear of fruit aron nga magbunga sila. O sa dihang magbunga na po sila mga igsoon, ginabuhat po niya, iyang ginapulungan, understand me brethren, kasagaran naman atong nahibawan nga ang grapes, pag itanong nimo magbunga na siya iya, hindi mo dapat dili. Tungod kay ang abilidad sa grapes, dili siya magbunga unless imong pulungan. Grapes bear fruit only through the process of pruning. Dili yun magbunga ang grapes kung dili nimo pamutlo ng iyang mga sanga. That's why ni Jesus ginapulungan sa amahan ang mga branches, ang purpose aron mag-bear o daghang mga bunga igsoon. Tungod kay ang grapes, dili siya maka-bear of fruit unless nga i-prune siya. Because grapes bear fruit only through the process of pruning. Pangutanaan na ninyong nagatanom og grapes or ubas. Mo na nga mahibong ka nganong upawan. Dagko daw ta kay dahon nganong pamutlan. Kay ang grapes di ay mamunga kung imo lang yung pulungan. Amen. That is the ability of grapes. O mao na ang butang nga ikaw ako gihulagway sa Ginoo, my friend. Mayon na si Jesus, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Langayluan kita, pinagi sa pulong niya, ngayang ipamulong nga kanato. Our Heavenly Father used the word of Christ to cleanse us. Ang atong Diyos Amahan, ginagamit niya ang pulong ni Jesus para paghinlo kanato, to lift us up from the influence of the world. Aron nga kwaon kita, gikan ba sa influence sa kalibutan, aron nga mapunggan kita nga dili kita mamuga
o ang atong mga panghuna-huna, ang atong ideas, ang atong mga tinguha, ang atong bang mga motibo, ang atong bang mga habit, ang atong bang mga standards, o ang atong bang mga perspective sa kinabuhi, maggikan sa standard nga iya sa kalibutan. O kung ang atong mga panghuna-hunag standard magikan nga sa kalibutan, kana nga mga butanga mupugong kanato nga maghimo tang mabungahon for the glory of God. That's why po what the Word of God use iyatang ginalift up para ang atong una-una, ang atong thinking dili ma-influence sa panguna-una nga iya sa kalibutan, ang atong mga habit, ang atong mga standard, ang atong desire, dili iba maggikan sa influence nga iya sa kalibutan. Because the moment nga atong thinking magikan na gali sa perspective nga iya sa kalibutan, nan magpugong na kanato nga mag-bear of fruit for the glory of God. Amen. O sa pikas po nga bahin, ginaprone po ta sa Ginoo, pinaging yapon sa pulong ni Christ. Cutting what consume most of our energy. Kaya ginaputol sa Dios mga butang sa kinabuhi nato nga nagahurot sa ato ang pusong, nagahurot sa atong panahon, nagahurot sa atong atensyon o sa atong interest, aron lamang mai-focus kita nga naigsuon sa pag-bear o bunga for the glory of God. Understand me, brethren, God in His sovereign wisdom causes things, events, and circumstances that may hurt us on the process. Ang Ginoo nato sa iyang langit nung kaalam nga di gyud matukib o masukol sa atong tawhanong hunahuna, usahay iyang gina-orchestrate ang mga butang. Usahay ginatugutan niya ang mga maot na mga butang sa atong kinabuhi nga during sa process it may hurt us. Amen. Na mga butang sa kinabuhi nato nga nahitabo nga nangasakitan ta. But sometimes ginalaw ginatugot na sa Ginoo, leave us wondering and question God why this happened. Nga usahay mohatod nato ba sa kalibog ug sa pagpangutana ba? Lord, ganong kining mo mga butanga nahitabo man kani. Apan ang katuyuan sa Ginoo mao kini para maputlo ng atong relasyon sa mga butang that doesn't contribute to our fruit bearing. Usahay na mga event sa atong kinabuhi na nagsevere sa uban natong mga relasyon aning kinabuhian. Not siguro relasyon just pertaining sa mga tao, but relasyon pertaining sa mga habits, relasyon pertaining siguro sa mga butang ay mong tinguha sa kinabuhi. Ngawa ni mo nabantayan, it consumes most of your time. Ngawa na ka nag-bear of fruit for the glory of God. That's why po, according to the wisdom of God, ginalaw niya ang mga circumstances. Nga kung mahitabo, masakitan baya gud pud ka, maglibog baya gud pud ka, makapangutana gud pud ka sa Ginoo ngano man, pero ang idea, ang panguna-una sa Ginoo, it happened. Tungod kay nga naman, buot lamang putlon sa Diyos ang mga butang sa kinabuhi nato that doesn't contribute to our fruit bearing, my friend. Amen. Ginaputulang sa Ginoo mga butang sa kinabuhi nato pa, nga wa makatabang na nahimutang magmabungahon for the glory of God. Pagpaka nato ang Ginoo niya na mga igsoon. Ikaw kako, we are the branches that has a choice. Mga sanga kita, pero natay pagpili. Kung magpabilin ba ta sa sanga o dili mga igsoon. Understand me. Fruit bearing requires abiding oneself in Christ. Kung gusto nyo tang magbunga, kinahanglan nga magpabilin nyo ta diha kang Kristo mga igsoon. To abide, it means to reside, to stay, to live, to lodge, to tarry, to dwell. O naghulagway ka na sa usa ka butang nga nagpabilin kung hain man sa gibutang. O nagpabilin ingana being fixed na stay o naglahutay sa pagpabilin to take permanent residence or to make yourself at home. Sa laptop ka mapag-istorya ka na bitang
nagpabilin ka tungod kay at home ka ba? Nagpabilin ka tungod kay diha na gud ka, mga igsoon. O diha ka ng word nga mansion or habitation. Diha ka ng word idea bitaw nga nagpuyo ka ko sa kamalay nga di na gud ka mohawa kay at home na gud kayo ka. That was the idea of the word abide. If you abide in Christ, it means you remain in Christ. Whatever mahitabo sa kinabuhi, you stay in Christ. You make your life in Christ, my friend. The tragic consequence mo niyang makuyaw ka kana bitong consequence o makuyaw mga balos ba o resulta kung ang tao dili mag-abide kang Christ as a branch remain in the vine. Tungod kay kana nga maong sanga what the Bible said, malaya gayud. The connection of life was cut, mga igsoon. Ang connection sa kinabuhi na putol, causing the branches na malaya. Dayon nun sa ibuhaton, gathered, and then it throw into the fire and to be burned. Wa na ilaing katuyuan o kapuslanan, igo na lamang igasugnod o masunog, mga igsoon. Sabta ko ninyo, para makuha ng idea about ni Jesus. As a branch, we don't have life in ourselves. Ingon nga sanga, wa tay kinabuhi sa atuang kaugalingon. We are dependent on the life supply from the vine. Amen. Wa tay kinabuhi sa atong kaugalingon nga kung masevere ta o maputol ta, magkanta gikan sa kanabang vine, ang atong kinabuhi maputol, mga igsoon. Because our very life supply is in the vine. Life is in the Son. Ang kinabuhi na diha sana, who is the true vine. That's why in Jesus, I am the life. Ako mo ang kinabuhi, o kana nga kinabuhi nasa tinuod nga paras. Fruit bearing comes from life. Ang pagpamunga, maggikan ka na sa kinabuhi, tungod kay bisag asa ka mulang tao, mga igsoon, walay patay nga butang nga nagapamunga. Dili mamunga ang humay kung patay, dili mamunga ang mangga kung patay, dili mamunga ang mga fruit bearing nga mga prutas kung patay, mga igsoon. Because fruit bearing comes from life. Without life, fruit bearing is impossible. As affirmed by Jesus nga nag-ingon siya, apart from me, we can do nothing. Amen. Nga kung gawas kang Jesus, wa gyud tay mahimo that is pertaining sa pag-bear o bunga. Kining butangan at tudlo nato that the unequivocal evidence of a person having Jesus Christ, who is the life, is fruit-bearing, which is the joy of Jesus Christ. Kining butangan at tudlo nato, mga igsoon, nga ang dili malalis ba, ang dili kadudahan ng ebidensya nga ang tao may Kristo sa kinabuhi, nga mao ang kinabuhi, mao na ang pagpamunga. Tungod kay ang pagbunga resulta na sa kinabuhi nga naani mo, nga kana nga kinabuhi naggikan kang Kristo Jesus. Amen. If you have life, then you will bear fruit. Without life, wa gyud fruit, mga igsoon. Ug ang bunga nato mo na ibutang nga ginakalipay ni Kristo Jesus. As ingon niya nga ang amahan, it rejoices. It glorifies the Father kung ang usa ka sanga magbunga gyud, mga igsoon. The joy of Jesus Christ is for us to bear fruit, which is everything that is done in union with Christ. Ang bunga, mga igsoon, mo ng tanan nga resulta ba sa imong pagkahiusa nga anak kang Kristo Jesus. Kanang imong pagkabuhutan as a result of being in union with Christ,
kanang kabag-uhan nato as a result of our union with Christ, kanang atong pagkamapasalamaton, kanang atong pagkahinimbahon, kanang atong pagkainampuon, kanang atong pagkamapinasaylon, as a result sa atong pagkahiusa kang Christ, mao kanang bunga mga igsoon. Amen ba? Amen. And God is glorified niya na o butang na nga ginakalipay ni Kristo Jesus gikan kanimo mga igsoon, gikan kanato. Amen. Christ is life. If you have life, you will bear fruit. Mo lang akong ulay bunga, basig way kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi, mag-bear yun og fruit mga igsoon. Ikaduhang butang ginakalipay ni Jesus in verse 9 to 10, that the joy of Jesus Christ is to abide in His Father's love. Nga kalipay ni Jesus mo bang magpabilin sa gugma sa iyang amahan. Si Jesus mingon, if you love me, you will keep my commandments. John 14:14. Tungod kang paghigugma sa Ginoo, maman ang pagtipig sa iyang mga kasuguan. Amen. To love God is to keep His commandments. Sabihan si Jesus miyanin sa kalibutan, He came in perfect obedience to the will of His Father. Miyanin si Jesus sa pagtuman, sa hingpit na pagtuman, sa sugo sa iyang amahan. Namatay siya ilalong sa kamot sa mga makasasala. Nag-agwanta siya ilalong sa kamot sa mga makasasala. Nabanhaw siya gikan sa mga patay in perfect obedience to the will of His Heavenly Father. Ingon pagali ni Jesus tong panahon nga giluto siya nga nabugatan na siya pag-ayo ngayon ng Bible, mitulo ang iyang singot nga daw dugo. It is very intense and deep nga sorrow, my friend. Apan ingon sa Jesus, Father, let your will be done. Amahan ang imo gihapong pagbulutan ang mahitabo. Because to abide on the Father's love is to keep His commandments. Kaya pagpabilin diha sa gugma sa amahan, mao man ang pagtipig, pagtamod, pagbuhat sa kung unsa man ang gisugo sa Dios kanimo kanako igsoon. Doing what are pleasing to the Father, mobit ang kalipay ni Jesus Christ. Ang akong pangutanan nimo igsoon, mao po nang atong ginakalipay. Thus, ato bang joy ang pag-obey sa Dios Amahan. The joy of Jesus Christ is to abide in His Father's love, which is keeping His Father's commandments. Ang kalipay ni Jesus, mao bilang pagpabilin sa gugma sa iyang amahan, mao man kana ang pagtamod, pagtuman sa kabubuton sa iyahang amahan mga igsoon. And verse 11, ang kalipay ni Jesus Christ, mao gyud mo complete sa atuang kalipay, my friend. Jesus Christ nagtinguha og kalipay kanato, but a kind of joy nga fullness, buo nga kalipay mga igsoon. Sumala sa atong ibasa, ingon siya, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Mapuno ang inyong kalipay. The reason nga kaning butangan ni kapulong ni Jesus, kay buot niya ang iyang kalipay maanahan nato, kay kanak nga mong kalipaya, mo'y mutagbaw, pupuno sa atong kalipay mga igsoon. Understand me. Sa diyang gigamit ni Jesus ang word kapag kapuno, gikan ka na sa Grigong pinulungan nga plero, nga naghiskot siya, dili lamang anang sama sa baso ba nga imong gibubuang tubig nga napuno and then nag-awas-awas, but nagdala siyang idea, it conveys the sense of dominion or total control. Nagulagway siya o nagdala siyang panghuna-una, kabahin ba kung kinsa ba ang nag-dominate, kinsa ba ang nagakatuman, kinsa ba ang may control, kinsa ba ang may authority nga kanimo mga igsoon. Understand me.
The person who is filled with sorrow, ang tao bitaw nga napuno sa kasuko, kagulanan, napuno sa kahadlok, kalagot, wala namang kana mailalom sa iyang kaugalingong kontrol, apan nailalom siya sa pagkontrolar sa emosyon nga nagpasulabi nga na kaniya. Amen. Sa diyang ang tao na sa kasuko, that person is under the control of anger. Kung ang tao sige kagoon ka na nagawana is under the dominion of siguro sorrow or kagulanan. Kung kanang tawanan nasa mga pagmahay, then naulipon siya sa mga pagbati, sa mga pagmahay, my friend. Tungod kay ang tao are controlled of that which dominates him. Ang tao ginakontrolar sa butang nga nagdominar nganha kaniya, my friend. Understand me. The man in his make-up find himself in things that give him a sense of happiness, enjoyment, and fun. Ang tao sa iyang pagkasya, ang tao sa iyang every fiber sa iyang being, ang tao down to his DNA, find himself and things that give him a sense of happiness, enjoyment, and fun. Ang tao, makaplagan yun nimo siya sa mga butang na paminaw niya diha sa malipay. Amen. Makaplagan nimo ang tao sa mga butang na paminaw niya diha siya matagbaw, paminaw niya diha siya makontento, paminaw niya diha sa malipay, paminaw niya diha siya ma-enjoy or malingaw mga igsoon. If you find enjoyment, kinsa ba hilig nato diri extreme na sport? Kana bitaw hilig bitaw extreme na sport kanang mulatay og alambre, mukaon og espada, mukaon og bildo, tamtak, lansang ug uban pa. Di ba ang tao nga malipay niya na makaplagan nimo nagabuhat anak? Amen. Kung ang isang tao niyang kalipay na sa mga extreme na sports, sama sa motocross, sama sa MMA, martial art, kanang hilig o boxing, sumbagay, you will find that person nga naigsoon sa ingana na sports. Kung ang isang tao makakaplag siya sense of enjoyment, makakaplag siya sense of fun sa Facebook, makaplaga na nimong tawana sige Facebook. Amen. Naba nato diri naga-Facebook aron mag-on wala oy. Naga-Facebook ang tao kay he finds sense of fun. Maglantaw dayon sa mga vlog nga mga pakatawa. Diri ko kay nganuman ma-relieve ang akong stress. Makakatawa ko. Amen. Tungod kay ang tao makaplaga nimo sa mga butang nga di nagahatag niya sense of fun. Tanawan ng mga tao nga nakakaplag og sense of happiness sa TikTok. Di ba magsigig TikTok? Nga naman, pawala sa stress, pawala sa kalaay, pawala sa kakapoy, bottom line, galingaw. Napamamuniha. Tanawan ng mga tao nga nakakaplag og kalipay sa sigig pagpalabi. Some people find pleasure in backbiting. Some people find pleasure in gossiping. Mabita ng mga tawa pagkahuman. Mabita ng tungkol kay may mga tao that they find this sense of fun sa diyang makapanglibak, makapanaway, makapanghimaraot sa uban ng mga tao. Kaya kung wala malipay, di na maglibak koy. Kung wala malingaw sa iyong binabuhat, dili na maglibak. Kung ang pangpanglibak, makakos o kagulanan, way taong libakiro. Wala. May mga taong mag-enjoy. They find this sense of fulfillment. Ang murang tagbaw, di kayo silang makahimuana ba? Kung nga dili makumpleto ang adlaw, kung dili makakita o taong ikaistorya,
o manglibak sa ubang tao. May mga taong ingana. May mga tao sa nga divine sense of happiness. Kanang mag-inusara, di ba? Kapantay mo, anak? May mga tao nga dili gusto og daghang tao, dili gusto nga kanang sama, mag-enjoy sila nga sila lang usa, mukatawa nga siya lang usa. Unsaon ka man mo na iyahang kalipay. May mga tao nga ingana, mga igsoon, divine sense of fun sa pag-inusara. Amen. May mga tao nga ingana. The man who finds his joy in Christ, understand me, brethren. The man who finds his joy in Jesus Christ, there you will find that man doing the things of Christ. Ang tao nga ang iyang kalipay nakaplagan niya diha kang Kristo. Makaplagan na nimong tawhana sa mga butang nga iya ni Kristo. If you find joy in Christ, makaplagan yun ka sa simbahan. If you find joy in Christ, makaplagan yun ka sa buluhaton. If you find joy in Christ, makaplagan ka nga nagabasa sa Bible. Makaplagan ka nga nagampo. Makaplagan ka diya sa imong mga maayong pamatasan. Makaplagan ka sa imong mga maayong gawi. Makaplagan ka nga imong ginakinabuhi ang mga pagtulunan o ang mga butang nga iya ni Kristo Jesus, mga igsoon. Amen. Amen. Mo na nga katawanan tan-awon kung iyong ka kalipay na ako si Jesus pagkaman malingaw ka manglipak no. Kaya kung kalipay nimo si Kristo, you will find yourself on the things of Christ. Kung kalipay nimo si Kristo, makaplagan nimo imong kaugalingon sa mga butang nga ginakalipay usab ni Kristo, mga igsoon. Kung kalipay nimo si Kristo, dili ka malipay nga magduot. Kung kalipay nimo si Kristo, dili ka malipay nga manghimaraot sa imong isig katao. Because if your joy is Christ, you will find yourself on the things of Christ. Amen. Lisod ko ito yung nga kalipay na ako si Kristo pagkahaman di ka makita sa simbahan. Lisod po nung ngayong ka kalipay na ako si Kristo pagkahaman tuwa ka dito sa kanto nangitag sumbagay. Lisod po nung ngayong ka nga kalipay na ako si Kristo, my joy is in Christ. Pero wag galit kay me monomers. The truth, my friend, is this. You will find yourself on the things that give you happiness. Amen. Kung ang akong di kaganahan mo simba, ang akong pangutana, si Jesus bagit kain mong kalipay, o basig nalipay lang kang di na mo simba. Napapamo diha ka igsoon. Man in his makeup find himself on the things that give him a sense of happiness, enjoyment, and fun. That is what we are. Napapamo diha. Pamita ng uban nga mupiya sa pagpangalagad sa Ginoo kay mas nalinaw sa mga butang ay sa kalibutan. Yes. That's why po, we must be careful. Kini butangan nagtudlo nato that a man are controlled or dominated by Christ, or that a man who are dominated by Christ is a man who finds his joy on the things of Christ. Kung gusto ka mga igsoon nga si Jesus may absolute nga control sa imong kinabuhi, then find your enjoyment on the things of Christ. Amen. Amen. Pangitang imong kalipay sa mga utang nga ginakalipay ni Kristo Jesus, mga igsoon. A man was designed by God to find fullness of joy
in Jesus Christ. Okay na po? Okay. So, balik siguro po sa primero, no? Okay na po? Okay na? A man was designed by God to find fullness of joy in Jesus Christ, the Son of the living God. Christ is the pinnacle of man's joy. Ang kalipay nga igahatag na Jesus mas labaw kaysa kalipay kanang gisugod ka sa imong ginapangulitawhan. Ang joy nga ikahatag na Jesus mas labaw anang gipakaslan ka sa imong hinigugma. The joy that Christ gave mas labaw anang nakabot ni imong mga pangandoy sa kinabuhi. Because Jesus Christ is the pinnacle of man's, siya po ang tugatog pinaka tuktok sa kung sa man ang pwedeng magtagbaw sa tao, mga igsoon. Nothing in this world can give man joy like Jesus. Wa gilaing makahatag og kalipay nga sama sa kalipay ni Jesus. Makalipay man ang kauswagan, makalipay man ang mga kalingawan aning kinabuhian. Makalipay man ang makahuman ka sa imong pagtuon. Makalipay man ang maabot nimo imong mga pangandoy di lang para sa imong kaugalingon kundi para sa imong pamilya. Pero kana nga kalipay, my friend, cannot compare to the joy that Christ can give. Amen. Di na maikakumpara sa kalipay na igahatag na Jesus. For what the Bible says, only Jesus can complete man's joy. Si Jesus lamang yun ang makatagbaw sa kalipay sa tao. The joy of Jesus will make our joy full. Ang kalipay ni Jesus mo yung buo sa atong kalipay. And the joy of Christ is for the believers to bear fruit in union with Him and to abide in His Word. Ang kalipay ni Jesus mo kini nga ikaw ako magbukang mga igsoon sa ato ang pagkahiusang nga nahap kaniya o magpabilit taniya sa gugma sa iyahang amahan. Amen. We are designed, dito na lang sa last conclusion. We are designed to find fullness of joy. Okay. In the joy of Christ Jesus. Gidesign ta sa Ginoo nga ang kahigpitan sa tong kalipay makaplaga nato sa butang kinakalipay pud ni Jesus. The joy of Christ is for believer to bear fruit and to abide in His Father's love. This is the joy of Christ. Nga magbunga ta o magpabilin ta sa gugma sa iyang amahan. To have the joy of Christ and remain in that joy, we must desire fruit-bearing, that which glorify the Father, and proving oneself to be Christ's disciples. Ang magpamatuod nga kita tinunan ni Jesus ang atong mga bunga igsoon. The result of being in union with Christ and in abiding in the love of Father, which is keeping His commandments. Dili gyud ta magmalipayon nga tiunay kung dili gyud ta magpabilin sa gugma sa Ginoo. Amen. Dili gyud ta magmalipayon tiunay if we don't pursue, if we don't desire fruitfulness aning kinabuhian. Tungod kay ang butang nga magtagbaw sa tuwang kalipay, mao man ang butang ginakalipay ni Jesus. O ang butang nga ginakalipay ni Jesus magbunga ta. Maglambo ta sa itong pagpangalagad niya. Mag-bear ta og fruit. Resulta sa kinabuhi na natin. Amen. O kana nga mga bunga, it glorifies the Father and proving us na iya ditang mga tinunan. O ang pagpabilin sa iyang gugma, mauman ang pag-keep, pagtamod, pag-obey sa iyang commandment, mga igsoon. Hallelujah. Mangutan ako ninyo din sa iyong kabutagon, malipayon ka pa ba?
malipayon ka pa ba? That's why po, may kanta nga nag-ingon, o sa kahimno, nag-ingon siya, trust and obey, for there is no other way to be happy with Jesus is to trust and obey. If you want fullness of joy, abide in the love of the Father. If you want fullness of joy, bear fruit for the glory of God. Manindog